matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan upang makapasok ang bayang matapat. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay ibinabagsak, pati muog ay winawasak, hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tungtungan ng mga mahirap. Ang salita ng Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako, kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay, kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginooy papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid ang pababayaang dooy makapasok. Aking pinupuri, ikaw o poon yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinapagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon, kami ay iligtas, at pagtagumpayin sa layunit hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain, magmula sa templo, mga pagpapalay kanyang tatanggapin, ang poon ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga kapatid kay Kristo. Ito po si Father J.D. Zaldivar ng Archdiocese of Manila. Mga kapatid, pagnilayan natin ang salita ng Diyos na siyang ating salita ng buhay. Mga kapatid, isang mapagpalang Adbyento po sa ating lahat. Malapit na magpasko. Ramdam na ramdam natin ang diwa ng Pasko ay umiihip na sa simoy ng hangin. No? At patuloy nating pagnilayan ang pagdating ng Panginoon sa ating mga puso, sa ating buhay, sa ating mga bahay. Mga kapatid, sa chapter 26 ng aklat ni Propeta Isaías, may isang napakagandang paglalarawan doon kung ano ba ang isang matatag na lungsod. What does it mean to have a strong city, a strong society? No? Sabi dito, matibay ang muog. No? The walls are firm, sturdy. So, hindi matitibag ang mga muog. Kaya you feel safe. Pero, sabi rin, bukas ang pinto. So, matibay ang mga buog, matibay ang mga dingding, pero bukas ang pinto.
Yung iba kasi, akala nila, para maging matatag, para maging matibay, para maging safe, para maging ligtas, ang lipunan ng komunidad, ang lungsod, kailangan sarado ang mga pinto. Oh. Walang makakapasok, walang makakalusot. Yan. At wala rin makakalabas. Oh. Masyadong takot sa iba. Masyadong takot sa kung nilalagyan pa ng mga CCTV, gwardiya, kung ano-ano. Para kay Prophet Isaiah, kung ganyan ang lungsod nyo, kung ganyan ang puso nyo, hindi yan matatag. Ang tunay na katatagan ay nakikita kung kayang magbukas. Kayang magbukas ng pintuan. Magbukas para makapasok ang kapwa. Sabi dito, papasukin ang bayang matapat. Yan. Yan ang matibay na lungsod. Hindi yung nagsasarado sa dayuhan, kundi bukas. At bukas din para lumabas at magmisyon. Kapag yung tagaloob ayaw lumabas, laging nasa komportable, ayaw magmisyon, ayaw lumabas ng sarili, mahina yung lungsod na yan. Pero ang matatag, matibay, at ligtas na lungsod ay yung lungsod na bukas ang mga pintuan. Hindi nakasara ang pintuan. Bukas upang patuloy na lumabas at magmisyon at tumanggap at magmahal sa kapwa. Kaya, ang ating mga lungsod at ang ating mga puso, bukas ba ang mga pinto? Tingnan ninyo kayo mga puso ninyo, kamusta ang pintuan? No? Sabi sa aklat ng Revelation, si Lord ay kumakatok sa mga pintuan ng puso natin. Naghahangad na pumasok sa puso natin. Kapag laging sarado ang puso natin, no? Takot magmahal, takot umunawa, takot makipagkapwa. Baka ang napagsasarahan natin, hindi lang ang kapwa, kundi si Jesus. At ang kanyang pagdating ay hindi natin natatanggap at napagdiriwang. At ganoon din kapag lagi tayo nakukulong sa sarili nating pag-iisip, sa sarili nating mga expectation, frustration, yan. Pag tayo nakukulong sa sarili natin mga kabiguan tungkol sa nakaraan, nako, magkakasakit tayo sa panis na hangin sa loob. Hayaang buksan ng pintuan para umagos ang sariwang ihip ng buhay. Yan ang matatag na puso, matatag na lungsod. Matibay ang mga buog, yes, pero bukas ang pintuan. Bukas ang pintuan. Magpapasko na. Ang puso mo, sarado pa ba? Sino ang malamig ang Pasko? Yung sarado ang puso. Hayaan mong buksan ng Panginoon ang puso mo ulit. Alam ko bakit nagsasara tayo eh. Takot tayo masaktan, masugatan, kasi nangyari na noon.
inaanyayahan kita, samot ng iyong makakaya, magtaya ka ulit sa Diyos. Magtaya ka ulit sa pagmamahal. Unti-unti, buksan mo ang pintuan ng iyong puso upang makalabas ka at makapasok din ang kapwa. Nung minsan, nag-immersion po ako sa mga kabundukan dito sa isang probinsya sa ating bansa. At napansin ko na yung mga bahay nila, walang kandado ang mga pintuan. Ano lang, yung maliit na kahoy na kinakalso para lang hindi mawasiwas kapag mahangin, maingay kasi, no? Pero kung titignan mo, kahit sino makakapasok eh. Pati nga hayop pwede makapasok sa bahay. Kaya nung minsan, pinuna ko yun. Sabi ko doon sa may-ari lang na, tiwala naman ako sa mga kapitbahay ninyo, no? Sigurado ako kilala nyo na isa't isa, no? Pero paano ko? Baka lang, sabi ko, baka lang Oh. May dumaan na tulisan, dayuhan. Nag-trekking sa bundok. Tapos, nakawan kayo. O masama pa, baka saktan kayo. Baka mas okay po kung lagyan nyo na lang kandado yung mga pinto ninyo. No? Sabi ni tatay sa akin, safe dito, brother. Okay lang po kami. Magkakilala naman kami rito. At sabi ko, oo nga, magkakilala nga po kayo. Paano kung alam nyo naman, alam mo pwede mangyari sa buhay, baka may may masamang loob. Sabi niya sa akin, safe kami dito, brother. Kinulit-kulit ko pa, dami ko pang sinabi pa. Dinedebate ko si tatay para sa kandado sa kanyang pinto. Sabi niya, brother, at ito hindi ko makalimutan, sabi niya sa akin, brother, naniniwala po kami sa Diyos. Naniniwala po kami sa Diyos. Napahiya ako. Ako yung pare. Ito, ordinaryong magsasaka sa may bundok na sa may probinsya. Siya pa nagtuturo sa akin na may Diyos. Napakatatag ng komunidad nila. Dahil sa pananampalataya nila sa Diyos, bukas, hindi lang ang mga pintuan nila, kundi mga puso rin nila. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sapagkat pinatatatag mo kami. Binubuksan mo ang mga pintuan ng aming buhay, ng aming bahay, ng aming mga kalooban, ng aming mga pabayanan. Tulungan niyo po kami na manatiling bukas, na lumabas mula sa aming sarili at magmisyon. Tanggapin ang aming kapwa sa aming mga pabayanan, sa aming mga kalooban. Amen.